Napansin mo ba? May mga tao na kahit 10 oras ang flight, pagbaba nila ng airplane, fresh pa rin tingnan, habang ikaw, parang pagod na pagod, iritable at gusto na lang humiga buong araw. At ang nakakagulat, pareho lang naman kayo ng eroplano, ang pinagkaiba lang. May mga travel secrets silang alam na hindi alam ng karamihan. Karamihan kasi ng passengers, mali ang pinipiling seat, hindi alam ang best flight schedule. Nagdadala ng maling gamit at gumagastos ng sobra sa airport nang hindi nila napapansin. Pero kapag alam mo ang tamang diskarte, biglang magiging mas madali ang buong travel experience mo. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo ang mga hidden airplane at airport hacks na ginagamit ng mga experienced travelers para makatipid, maging komportable at maiwasan ang stress. Paano makaiwas sa turbulence? Saan dapat umupo sa plane? Mga libreng airport perks at simpleng tricks na pwedeng mag-save ng oras at pera mo. At may isang common mistake na halos lahat ng travelers ginagawa na baka ginagawa mo rin sa bawat flight mo ngayon. Kaya bago ka ulit bumiyahe, mas mabuting malaman mo muna ito. Number 1. Bakit importante ang seat choice? Akala ng karamihan, maliit na bagay lang kung saan ka uupo sa airplane. Pero ang totoo, malaking epekto nito sa comfort mo sa buong biyahe. Maraming tao ang gustong-gusto ang window seat dahil sa magandang view. Pero may hidden downside ito na halos walang nagsasabi. Mas malamig sa may bintana. Habang nasa mataas na altitude ang eroplano, sobrang lamig ng hangin sa labas at tumatagos ang lamig na iyon sa cabin walls, lalo na malapit sa windows. Kaya minsan, kahit okay naman ang aircon sa cabin, nilalamig ka pa rin ng sobra. Kaya importante na magdala ka lagi ng hoodie, jacket o extra layer ng damit. At kung masyado talagang malamig, huwag mahiya humingi ng blanket sa flight attendants. At tandaan mo ito, hindi lang view ang pinagkaiba ng airplane seats. Window seat, magandang view pero mas malamig. Aisle seat, mas madaling tumayo at mag-CR. Wing area, less turbulence. Front seats, mas mabilis makababa. Kapag tama ang seat choice mo, mas magiging komportable ang buong flight experience mo. Number 2. Bakit dapat iwasan ang hot drinks sa plane? Maraming tao ang excited kapag may libreng coffee or tea sa airplane. Pero may isang bagay na bihirang malaman ng mga passengers. Ang tubig na ginagamit sa paggawa ng hot drinks sa eroplano ay kadalasang galing sa onboard water tanks. At ayon sa ilang reports at testimonies ng flight attendants, hindi raw ito nalilinis ng kasing dalas ng inaakala ng karamihan. Dahil dito, may ilang crew members mismo ang umiiwas uminom ng coffee or tea habang nasa flight. Hindi ibig sabihin nito na automatic na delikado agad ang mga inumin sa airplane. Pero kung gusto mong maging extra safe habang bumibiyahe, mas magandang piliin ang bottled water, canned juice o sealed beverages. Lalo na kung mahaba ang biyahe mo at gusto mong maiwasan ang stomach discomfort o unnecessary health risks. Minsan kasi, ang maliliit na decisions habang nasa biyahe ang may pinakamalaking epekto sa overall experience mo. At isa pa, malaking factor din ang hydration habang lumilipad. Dahil dry ang cabin air sa airplane, mas mabilis ma-dehydrate ang katawan mo nang hindi mo namamalayan. Kaya imbes na puro coffee o alcohol, mas mabuting uminom ng sapat na tubig para mas fresh at less pagod ang pakiramdam mo pagbaba ng eroplano. Number 3. Ang pinakamaduming parte ng eroplano. Kapag tinanong mo ang karamihan kung ano ang pinakamaduming parte ng airplane, malamang iisa lang ang sagot nila, CR. Pero surprisingly, hindi iyon ang pinakamaraming germs sa loob ng eroplano. Ayon sa ilang cleaning reports at travel investigations, isa sa pinakamaduming bahagi ng airplane ay ang tray table sa harap mo. Isipin mo na lang, dun kumakain ang mga tao. Doon nila nilalagay ang phones, laptops, drinks, at minsan pati maruruming gamit. Pero sa mabilis na pagitan ng flights, hindi lahat ng surfaces ay nalilinis ng mabuti. Isa pa sa pinakamaruming spot ay ang seat back pocket. Diyan nilalagay ng ibang passengers ang basura, tissue, used wipes, at kung ano-ano pa. Kaya isang malaking mistake ang direktang paglalagay ng pagkain o personal belongings mo sa mga areas na ito. Ang simpleng solution, magdala ng disinfecting wipes. Bago ka kumain, punasan mo muna ang tray table at armrests mo. At hanggat maaari, iwasan mong gamitin ang seat pocket para sa importanteng gamit mo. Minsan, hindi mo kontrolado ang kalinisan ng airplane.
pero kontrolado mo kung paano mo poprotektahan ang sarili mo habang bumibiyahe. Number 4. Bakit mas maganda ang morning flights? Kung may choice ka sa schedule ng flight mo, mas magandang piliin mo ang morning flights. Bakit? Dahil mas mataas ang chance na ma-delay ang flights habang tumatagal ang araw. Ganito kasi iyon. Kapag may maliit na delay sa isang flight sa umaga, pwede itong mag-cause ng domino effect sa buong schedule ng airline. Habang papalapit ang gabi, mas dumadami ang accumulated delays. Kaya mapapansin mo, maraming evening flights ang mas delayed kumpara sa early morning departures. Pero hindi lang iyon ang advantage. Mas stable din kadalasan ang weather conditions sa umaga, kaya mas mababa ang chance ng severe turbulence. At kung takot ka sa maalog na flight, malaking bagay iyon. Isa pa, mas konti ang tao sa airport sa umaga. Mas maikli ang pila sa check-in, security at boarding gates. Ibig sabihin, less stress at mas smooth ang buong airport experience mo. Oo, mahirap gumising ng sobrang aga. Pero kapalit naman nito ang mas peaceful na airport. Mas maliit na chance ng delay. Mas less stressful na biyahe. At minsan, mas smooth na flight overall. Minsan ang sikreto sa mas magandang travel experience. Hindi mas mahal na ticket, kundi mas matalinong timing ng flight mo. Number 5. Ang secret advantage ng pag-upo sa likod. Kapag pumipili ng seat ang karamihan ng passengers, halos lahat gustong umupo sa harap ng airplane. At understandable naman iyon, mas mabilis kang makakababa pagkatapos ng flight at mas convenient tingnan. Pero may isang hidden advantage ang pag-upo sa likod na hindi alam ng maraming travelers. Sa ilang flights na hindi fully booked, mas mataas minsan ang chance na magkaroon ng bakanting seat sa rear section ng airplane. Ibig sabihin, posible kang magkaroon ng extra space o kahit bakanting katabing upuan para mas maging komportable ang biyahe mo. At ayon din sa ilang experienced travelers, minsan mas flexible ang service sa likod dahil hindi gaanong pansin ng buong cabin. May pagkakataon na mas madaling makahingi ng extra snacks, tubig o maliit na favor mula sa crew. Siyempre, hindi ito guaranteed. Pero maraming frequent flyers ang sadyang pinipili ang likod para sa mas relaxed na experience. Oo, maaaring mas huli kang makababa ng plane. Pero isipin mo rin ito, ano ba talaga ang mas importante? Ang maunang lumabas? O ang maging mas komportable sa loob ng ilang oras na biyahe? Minsan ang best seat sa airplane, hindi pala iyong pinakamahal o pinakaunahan, kundi iyong pinakabagay sa klase ng travel experience na gusto mo. Number 6. Maliit na travel hacks na malaking tulong. Minsan hindi malalaking hacks ang nagpapaganda ng biyahe mo, kundi maliliit na bagay na halos walang pumapansin. Halimbawa, maraming tao ang sobrang hinihigpitan o fully ini-inflate ang kanilang travel pillow. Pero habang nasa mataas na altitude ang airplane, nagbabago ang cabin pressure. Dahil dito, pwedeng maging sobrang tigas at uncomfortable ng unan habang tumatagal ang flight. Mas magandang mag-iwan ng kaunting space para mas flexible at mas komportable ito sa leeg mo. Isa pang underrated trick ay ang pag-pre-order ng special meal. Karamihan sa mga special meals tulad ng vegetarian, low sodium, or Asian meals ay kadalasang mas maagang siniserve kaysa standard meals. At ayon sa ilang travelers, minsan mas fresh din ang quality nito. Ibig sabihin, mas maaga kang makakakain at hindi ka na maghihintay ng matagal habang gutom. At isa pa, iwasan mong magsuot ng shorts kapag long flight. Kahit mainit sa airport, pwedeng sobrang lamig sa loob ng airplane. Bukod doon, hindi rin ganoon kalinis ang airplane seats. Mas komportable at mas protected ka kapag naka-long pants o mas covered ang skin mo habang bumibiyahe. Number 7. Paano mag-isip na parang pro-traveler? Mapapansin mo ang mga experienced travelers. Parang hindi kinakabahan sa airport, habang ang ibang passengers, stress na stress sa gate changes, delays, o turbulence. Ang difference? Prepared sila. Isa sa pinakasimpleng bagay na dapat lagi mong dala ay ballpen. Mukhang maliit na bagay lang, pero malaking tulong ito lalo na sa international flights, kung saan may customs forms o immigration documents na kailangang sagutan. Habang ang ibang tao naghahanap pa ng mahihiraman, tapos ka na agad. Isa pa, kung takot ka sa turbulence, may tamang pwesto sa airplane na dapat mong piliin. Mas stable kadalasan ang upuan malapit sa wing section ng eroplano
dahil iyon ang center of gravity ng aircraft. Ibig sabihin, mas less ramdam ang pag-alog kumpara sa harap o likod. At huwag mong i-ignore ang airline app. Maraming travelers ang hindi gumagamit nito pero malaking tulong ito para makita agad ang gate changes, flight delays, boarding announcements, at rebooking options. Kapag may problema sa flight mo, minsan mas mabilis ka pang makakapag-rebook gamit ang app kaysa pumila sa customer service counter. Sa travel, preparation is power. Kapag handa ka, mas kontrolado mo ang buong biyahe mo. Number 8. Smart packing, less hassle. Maraming tao ang akala, packing light lang ang ibig sabihin ng smart travel. Pero ang totoo, hindi lang basta dami ng gamit ang importante, kundi kung paano mo ginagamit ang mga dala mo. Isa sa pinaka-useful na bagay na pwede mong dalhin ay empty reusable water bottle. Bakit empty? Dahil hindi ito papayagan ng airport security kapag may laman bago ka pumasok. Pero pagkatapos ng security check, pwede mo na itong i-refill sa water stations sa airport. Simple lang itong trick na ito pero malaking tipid lalo na sa mahal na bottled water sa airports. Isa pa sa pinaka-importanting dala ng modern travelers ay power bank. Sa panahon ngayon, halos lahat nasa phone, boarding pass, hotel details, maps, ride apps, travel documents. Kaya kapag na-lowbat ka sa airport o habang nasa biyahe, malaking hassle agad yun at minsan mahirap pang makahanap ng available outlets dahil sira o occupied na ang karamihan. Kaya ang pagkakaroon ng backup power ay parang insurance habang bumibiyahe. Minsan hindi mo kailangan ng maraming gadgets para maging smooth ang trip mo. Kailangan mo lang ng tamang essentials na totoong makakatulong kapag kailangan mo sila. Number 9. Mga tricks para makasave ng pera sa flights. Kung gusto mong makatipid sa flights, minsan ang sikreto ay nasa paraan ng pag-search mo ng tickets. Napansin ng maraming travelers na kapag paulit-ulit silang naghahanap ng parehong flight, minsan tumataas ang presyo. Dahil dito, maraming tao ang gumagamit ng incognito mode o private browsing kapag nagsisearch ng airfare. Hindi man ito guaranteed sa lahat ng pagkakataon, pero malaking chance na maiwasan mo ang tracking cookies na ginagamit para makita ang search behavior mo. At isa pang malaking pagkakamali ng maraming passengers. Hindi nila chine-check ang actual seat map ng airplane. Akala nila pare-pareho lang lahat ng seats. Pero ang totoo, may mga upuan na. Mas maliit ang legroom, malapit sa CR, hindi fully reclining. O sobrang ingay dahil malapit sa galley. Kaya bago ka pumili ng seat, gumamit ng seat map tools para makita mo ang magandang pwesto sa airplane. Minsan kahit same price ang seats, malaki ang difference sa comfort level. At tandaan mo ito, hindi lahat ng magandang travel experience nangangailangan ng malaking budget. Minsan sapat na ang tamang research, tamang timing, at ilang simpleng travel tricks para maging mas komportable at mas sulit ang buong biyahe mo. Number 10. Hidden airport freebies. Maraming tao ang akala, kapag nasa airport ka, automatic na kailangan mong gumastos ng malaki. Pero ang hindi alam ng karamihan, maraming hidden freebies sa airports na pwede mong gamitin ng libre. Isa na rito ang water refill stations. Imbes na bumili ng mahal na bottled water pagkatapos ng security check, magdala ka na lang ng reusable bottle at mag-refill sa mga stations na madalas makikita malapit sa restrooms o less crowded areas. Maliit na bagay lang ito, pero malaking tipid lalo na sa long trips. Isa pa, maraming travelers ang nagbabayad agad para sa wifi nang hindi alam na may tricks para mapahaba ang free access sa ilang airports. Sa ibang lugar, sapat na minsan ang reconnecting o paggamit ng ibang browser para makakuha ulit ng libreng access. At kung hirap kang makahanap ng charging outlets, huwag ka agad sumuko. Maraming hidden charging spots sa airport, sa ilalim ng benches, malapit sa walls, o sa less crowded gates. Kailangan mo lang talagang maghanap. Sa totoo lang, designed ang airports para mas mapagastos ang travelers. Pero kapag alam mo kung saan titingin, marami kang maiiwasang unnecessary expenses habang bumibiyahe. Number 11, libreng comfort upgrades sa airport. Kapag mahaba ang layover mo, karamihan ng passengers iniisip agad na wala silang choice kundi maghintay ng pagod at bored sa airport. Pero ang hindi alam ng marami, may ilang airports na may libreng comfort perks para sa travelers.
Halimbawa, may mga international airports na may free shower facilities. Pagkatapos ng mahabang flight, malaking bagay ang makapaghilamos, makapagpalit ng damit o makapag-freshen up bago sumakay ulit ng next flight. At minsan, hindi ito masyadong advertised, kaya maraming passengers ang hindi aware na mayroon pala nito. Mayroon ding mga quiet zones o relaxation areas sa ilang airports. Ito yung mga tahimik na sections kung saan pwede kang magpahinga o matulog ng mas komportable kumpara sa ordinaryong waiting areas. At isa pa, huwag matakot magtanong tungkol sa lounge access. Sa ilang situations tulad ng long delays o special promos, may pagkakataon na pwedeng makapasok ang passengers kahit wala silang business class ticket. Hindi ito guaranteed, pero maraming experienced travelers ang nagsasabing malaking factor ang pagiging polite kapag nagtatanong sa airport staff. Minsan ang comfort habang bumibiyahe. Hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa impormasyon na alam mo bago pa magsimula ang stress ng biyahe. Number 12. Gawing adventure ang layover. Karamihan ng tao kapag may long layover, ang iniisip agad ay pagkain, upuan at paghihintay ng ilang oras sa airport. Pero sa ilang bansa, may mas exciting na opsyon na halos walang nakakaalam. May mga airports na nag-offer ng libreng city tours para sa mga passengers na may mahahabang layovers. Imbes na umupo ka lang buong araw sa terminal, pwede kang makalabas at ma-explore ang isang bagong city habang hinihintay ang next flight mo. At ang mas nakakagulat, sa ilang airports kasama na mismo ang transportation, tour guide, at minsan pati entrance tickets. Libre. Imagine mo iyon habang ang ibang travelers pagod at bored sa waiting area. Ikaw, nakakapaglibot na sa isang bansang hindi mo pa napupuntahan dati. Kaya bago ka bumiyahe, magandang i-check kung may ganitong program ang airport kung saan ka magla-layover. Dahil minsan, ang akala mong sayang na oras, pwede palang maging mini vacation. At isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming experienced travelers ang mas nag-e-enjoy bumiyahe. Hindi lang sila basta lumilipad papunta sa destination. Ina-advantage din nila ang bawat opportunity habang nasa journey mismo sila. Number 13. Paano manatiling connected abroad? Isa sa pinaka-stressful na parte ng pagdating sa ibang bansa ay ang mawalan ng internet connection. Paglapag mo ng airport, kailangan mo agad minsan ng maps, ride booking apps, hotel details, o paraan para makontak ang pamilya mo. Pero dahil mahal ang roaming charges, maraming travelers ang napapamahal agad pagdating pa lang. Ang hindi alam ng karamihan, may ilang airports at telecom providers na nagbibigay ng libreng SIM cards para sa mga bagong dating na passengers. Minsan may kasama pa itong free mobile data, local calls, o temporary internet access. Malaking tulong ito lalo na kung first time mo sa isang bansa at ayaw mong maligaw o mahirapan maghanap ng transportation. At kahit walang libreng SIM card, marami ring airports ang may kiosks kung saan mas mura kang makakabili ng local prepaid SIM kaysa sa tourist areas. Kaya magandang mag-research muna bago bumiyahe para alam mo agad ang best options pagdating mo. Sa panahon ngayon, internet na halos ang lifeline ng travelers. Kapag connected ka, mas mabilis kang makakapag-adjust, mas less stressful ang arrival mo, at mas magiging smooth ang buong travel experience mo mula airport pa lang. Number 14. Mga libreng transport at surprise perks. Maraming travelers ang hindi napapansin na may mga airports pala na nagbibigay ng libreng transport papunta sa city center. Sa halip na gumastos agad sa mahal na taxi o ride apps, may ilang airports na may free shuttle buses, complimentary trains, o discounted transport passes para sa tourists. Malaking tipid ito lalo na kung first time mo sa isang bansa at hindi mo pa alam ang normal na presyo ng transportation. At hindi lang iyon. Sa ibang airports, libre rin ang paggamit ng luggage carts. Mukhang maliit na bagay lang, pero kapag mabibigat ang dala mong bags, malaking ginhawa iyon lalo na sa mahahabang lakaran sa terminals. May mga airports din na may hidden resting areas, refill stations, at assistance services na hindi masyadong obvious sa ordinaryong passengers. Kaya minsan, ang difference ng stressful at smooth na travel experience ay kung gaano mo kakilala ang airport na pupuntahan mo. Tandaan mo ito, designed ang airports para gumastos ang mga travelers. Pero kapag alam mo ang mga hidden perks at libreng services, mas makakatipid ka, mas magiging komportable ka, at mas ma-enjoy mo ang buong journey mo. At sa huli,
Iyon naman talaga ang goal ng smart travel. Hindi lang makarating, kundi bumiyahe ng mas matalino at mas less stressful. Sa huli, mapapansin mo, hindi pala kailangan ng first-class ticket para maging komportable ang biyahe mo. Minsan, ang pinakamalaking difference sa travel experience ay simpleng impormasyon lang. Tamang seat choice, mas magandang flight timing, smart packing, hidden airport freebies, at tamang preparation bago bumiyahe. Kapag alam mo ang mga simpleng strategies na ito, mas mababawasan ang stress, pagod, gastos, at unnecessary problems habang nasa airport o airplane ka. Dahil ang totoo, maraming travelers ang nahihirapan hindi dahil malas sila, kundi dahil wala silang alam sa mga hidden tricks na ginagamit ng experienced travelers. At minsan, isang maliit na adjustment lang. Malaki na agad ang epekto sa buong journey mo. Kaya sa susunod na lilipad ka, subukan mong gamitin ang ilan sa mga tips na napag-usapan natin ngayon. Baka magulat ka kung gaano magiging smooth at komportable ang biyahe mo. At ngayon, ikaw naman. Ano ang best travel hack na alam mo o natutunan mo habang bumibiyahe? Comment mo sa baba. At kung gusto mo pa ng travel secrets, airport hacks, at airplane tips na makakatulong sa future trips mo, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating videos.